The Professor's Meron pa ba tayong Advice. babatiin? Okay, si Joanna Mendoza, mabuhay kayo. Joseph Flores, mabuhay ka. Sep, okay, yung mga hindi ko po. JC Season, ha? Mga taga-ayam Worldwide Corporation, mabuhay po kayo. Yung mga hindi ko nabati, wag magtatampo ha. Napakarami po kasi next week po ulit. Galing po kay Luis ng Ordaneta, Pangasinan. Prof. Willie, ako po ay mangingisda na nakaipon ng konti. May 3 anak at matagal nang nangungupahan. Meron akong kaibigan na nag-aalok sa akin ng lupa na sinasabing rights lang. Pero sigurado naman daw. Nababahala ako at naguguluhan dahil paiba-iba ang presyo ng singil niya sa akin at sa iba pang circle of friends namin ay pabago-bago ang statement. Paiba-iba rin po ang plano at mga sinasabi. Kaya hindi po ako makapag-decide. Safe po ba na bumili ng bahay at lupa bati po sa rights lang? Luis, alam mo, depende yan ha. Unang-una, ay alamin muna natin ang rights na sinasabi dahil ang bahay o lupa kadalasan ay meron pong dapat na titulo o tax declaration. Bago mo bilhin yan, ha? Bago nyo po bayaran ay pag-isipan nyong mabuti, lalo na kung ang iniaalok na property ay marami po nakatirang squatter, ayan po ay bundok, agricultural land, magubat o nasa liblib na lugar. Tiyakin mo na maayos ang papeles, may titulo o tax declaration. Kung wala, alamin niyo kung ano ang pinagbasihan ng property ng rights, no? Kadalasan kapag ganyan po ang ipinakikita lang ng nagbebenta, yung pong papeles niya ay madalas ay deed of sale ang hawak. Yan po ang pinakikita niya. Nangangahulugan na ang property na yon ay binili niya sa iba o meron din umano na kanilang mga asosasyon o samahan na binigyan sila o binigyan siya ng kaprasong papel dahil sa kontribusyon. At dahil sa kanyang contribution, ini-award na halimbawa sa kanya ang 200 square meters o halimbawa ay 500 square meters na galing di umano sa kanilang samahan. Huwag na huwag po kayo kaagad maniniwala sa ganyan. I-check nyong mabuti through due diligence. Kasi minsan po ang lupa na ipinagbibili halimbawa ay right kuno, lalo na kung liblib at bundok sa inyong mga bayan o baryo. Halimbawa ay farming o may nagtatanim, wala pong titulo, wala din tax declaration, alamin po ninyo dahil baka ang lupaing yan ay nagkataon lang na may tumira doon, dinevelop ang property, pero yun pala yung pag-aari po ng gobyerno. Kung minsan, ito po ay classified as watershed, mineral o timberland, forest land, pwede rin military reservation o mga national park. Ang mga lupaing ito mga kaibigan ay land of public domains na hindi po uubrang i-dispose for private ownership sapagkat ang may-ari po nito ay estado. Kaya, yung ibang nakatira doon ay hindi po sila authorized. Merong iba dyan na sindikato na nag-o-organize ng mga grupo na pwedeng tumira doon. Tapos, bibigyan ng certificate na sila ang nakatira, nililipat-lipat, at ipinagbibili ang rights nila. Kailanman na hindi ka magiging may-ari ng lupaing yan, maliban kung i-deklara po ng gobyerno na yan ay disposable land. Doon naman sa nagbebenta ng right dahil sa sila di umano ay beneficiary ng kanilang asosasyon, i-check nyo muna kung ito ba ay socialized housing o may pahintulot ng NHA. Mag-isip-isip ka, Luis, ha, dahil sayang ang pera mo. Kapag manloloko pala yung kausap mo, baka balang araw iyak ka at wala kang magawa kapag binawi sa'yo ng tunay na may-ari. I-check mo muna sa Register of Deeds o Assessor's Office sa tax mapping nila. Ito bang lupaing ito? Sino ba talaga ang may-ari nito? Kasi po, ang nagbebenta minsan ay may kaprasong papel di umano. Pero yun pala yung hindi owner ang nakalagay. Hindi natin sinasabi na kung deed of sale lang ang hawak ng nagbebenta, hindi na po genuine. Ang sinasabi lang natin, i-double check lang po ninyo dahil kapag ang ibinebentang property, walang titulo at tax declaration, ba'y mahirap na. Ika nga, buyers beware. Mag-ingat ka pati iba dahil kapag hindi ka nag-ingat at nagbitiw na ng pera, kayo din po magkakaroon ng problema pagdating ng araw. So, double check bago kayo bumili ng lupa o bago kayo bumili ng rights. Kapag rights kasi, ano ba ang karapatan na nagbebenta sa inyo at bakit siya may rights? Ano ang karapatan niya? Awardee ba siya? O, grantee ba siya? O, binili niya lang? Kanino niya binili? Baka binili niya yon sa tao na hindi naman siyang may-ari, na wala namang karapatan ng nagbenta sa kanya na ibenta ang lupain yon o bahay. Abay, ingat po. Bakit? Maraming mapagsamantala at sira sa pera. Minsan, ginagamit pa ang friendship para magkamal ng pera sa kanilang katiwalian. Ha? Luis, good luck sa'yo. At maraming salamat po sa mga nakatuwag natin today mula sa IT at Engineering Department at